33. Lagot talaga si Mandy sa pagkakataong ito. Paano niya magagawang amuin ang York Enterprise sa kanyang kaunting kasanayan? Nagtanong na ako tungkol dito dati. Ang bagong CEO ng York Enterprise ay medyo misteryoso at pinapanatili ang mababang profile. Wala pang nakakakita sa kanya. Malamig na nasabi ni Queen. Matapos ang meeting ng pamilya, lahat ay nagkalat. Sabay na silang umalis ni Zack. Karaniwan, hindi talaga makakayanan ni Mandy ang problema, nasolusyonan niya ang problema sa investment dati pa yon. Natatakot akong baka may mangyaring hindi inaasahan. Hindi mapigilan ni Zack na mag-alala. Kung papayagan natin siyang pamahalaan ng company finance, magdudusa tayo sa hinaharap. Ano ang dapat alalahanin? Maliban, kung siya ay natutulog kasama ang CEO ng York Enterprise, hindi ito mangyayari. Tingnan mo siya, walang kwentang basura ang asawa niya. Masungit na sinabi ni Queen. Bakit ang taong mayaman na iyon ay papayag na gumawa ng ganoong bagay? Kahit nahawakan lang siya ay magdudulot ng malas. Nasa parehong panig siya ni Zack. Kung si Mandy ang nasa kapangyarihan, maghihirap din siya. Umaasa ako. Bumuntong hininga si Zack. Ang mali siya ay nakasulat sa buong mukha niya. Kung lumala ang sitwasyon, maaaring kailanganin niyang gumawa ng ilang mga preparasyon. Samantala, sa Porsche ni Mandy. Nakatulala pa rin si Mandy. Nagpadala sa kanya si Harvey ng text message na hinihiling sa kanya na sumang-ayon at lutisin ang problema, kahit ba anong kapalit. Kahit na tila siya ay medyo malakas at paulit-ulit sa buong pagkakataon, nalampasan niya ang pagkahilo sa sandaling umalis siya sa meeting. Matapos magsimula ang sasakyan, nag-aalalang nagtanong si Mandy, Harvey, sinabi mo na malulutas ang problema kapag tinawagan mo si Yvonne? Totoo ba yan? Ano? Ikaw ba ang naghimok kay Mandy na sumang-ayon doon? Malas mong gaga ka. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung mabigo si Mandy, sasaluhin namin ang utang na $450 milyong. May anumang ideya ka ba kung magkano iyon? Kahit nagupitan mo ang iyong katawan bukas at ibenta ang bawat piraso, hindi kami makakakuha ng ganoong halaga. Sa una nang makita ni Lillian kung gaano kalakas ang loob ni Mandy, iniisip niya na may plano si Mandy. Hindi naisip ni Lillian na ang desisyon ni Mandy ay naujok ni Harvey. Napagtanto ito, ang mga binti ni Lillian ay nanginig at ang kanyang buong lakas ay tumagas mula sa kanyang katawan. Kung magwawakas sila sa utang na $450 milyong, hindi lamang mapipilitan si Lillian na isuko ang kanyang mayaman at komportableng buhay, ang kanilang sitwasyon ay maaring lumala ng mas masahol pa. Huwag kang mag-alala. Inalo ni Harvey si Mandy, dati pinagpalit ko ang painting na The Rocky Mountains, Landers Peak sa York Enterprise. Narinig kong nasiyahan ang CEO dito. Dahil may utang ang kumpanya sa atin, tiyak na rerespetuhin nila tayo at bibigyan tayo ng kredito. Noon lang nakahinga ng maluwag si Mandy. Nag-atubili siya sandali at sinabi, bakit hindi natin bigyan si Yvonne Xavier ng Forever Mine? Maaari nating hilingin sa kanya na magsalita ng pabor sa atin. Hindi, dahil pag-aari iyon ng ating pamilya. Paano natin ito ibibigay sa iba? Si Lillian ay tahimik na nakaupo sa backseat noong una. Ngayon, bigla na lang siyang nag-ayos. Nakita niya ang singsing na brilyante ni Mandy. Ito ay higit sa 10 mga carat. Plano niyang maghanap ng oras upang suotin at ipagmalaki ito. Paano niya hahayaang ibigay ito ni Mandy sa iba? Sumulyap si Harvey kay Lillian, ngunit wala siyang sinabi. Inaliw niya si Mandy at sinasabing, magpa-appointment lang kay Yvonne at makipagkita sa kanya. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Nag-atubili sandali si Mandy, at pagkatapos ay bahagyang tumango. Alam niyang ang pabor na inutang sa kanila ng York Enterprise ay nagamit para sa pondo ng pamumuhunan na $50 milyong. Kung hindi pa siya pumunta at subukan ito, wala na siyang ibang pagpipilian na natitira. Kinahapunan. Maagang nagpunta si Harvey sa York Enterprise. Pumasok si Yvonne sa kanyang tanggapan sa unang posibleng sandali. Darating si Mandy upang harapin ang legal na liham ngayong hapon. Sinabi ni Harvey kay Yvonne. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Mukhang nag-aalala si Yvonne.
Sinabi niya, CEO, ibig mong sabihin ay dapat ko itong malutas ng pinakamabilis hanggat maaari. O gusto mong gawin ko itong mabagal? Bilasan mo na lang. Magaan na sabi ni Harvey. Sumang-ayon ang mga Zimmer sa kahilingan ni Mandy. Dahil ito ang kaso, dapat malutas agad ng kumpanya ang mga bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung dahan-dahan silang kukuha ng mga bagay, maaaring magkaroon ng gulo. Bukod dito, mas mabilis na maayos ang insidenteng ito, mas mabuti para kay Mandy. Maaari niyang simulan ang pagbuo ng kanyang awtoridad sa mga Zimmer. Di nagtagal, bukas na ang opisina. Naglakad si Mandy sa reception desk upang mag-apply para sa appointment sa CEO ng York Enterprise. Siyempre hindi siya makikita ni Harvey. Sa halip, agad na pumunta si Yvonne sa reception room. Mrs. Zimmer, tingnan mo nga naman, nagkita ulit tayo. Ngumiti si Yvonne at sumenyas para sa kape na ihahatid. Niyaya niya si Mandy na maupo. Ang asawa ng CEO ay kasama niya, hindi siya nang ahas na tretuhin ng malamig si Mandy. Miss Xavier, tunay na humihingi ako ng tawad. Dumating ako dahil sa legal na liham na ipinalabas ng iyong kumpanya. Nag-aalala si Mandy. Ang legal na sulat ay parang matatag at malupit. Ganito lang ba kadali lutisin ang sitwasyon? Pinagmasdan ni Yvonne si Mandy. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya ng may malalim na boses, Miss Zimmer, sigurado akong alam mo ang kasalukuyang kondisyon ng York Enterprise. Ang aming bagong CEO ay maingat sa mga pamumuhunan dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kita mo, walang maraming mga kumpanya o pamilya na maaaring makatanggap ng mga pondo ng pamumuhunan mula sa amin. Kayong mga Zimmer ay maaaring isaalang-alang ang inyong sarili na medyo maswerte. Tunay na kapuspalad para sa isang bagay na tulad nito. Narinig iyon at bahagyang namutla si Mandy. Kung hindi niya maayos ang problemang ito, sasaluhin niya ang utang na $450 milyong. Nakakatakot ang kaisipang iyon. Kabanata 234. Matapos ang maikling paghinto, huminga ng malalim si Mandy. Miss Xavier, naiintindihan ko ang mga kondisyong nabanggit mo, ngunit mangyaring magtiwala ka sa akin. Tiyak na hindi namin ginawa ng mga Zimmer ang alinman sa mga bagay na iyon ng sadya. Ang proyekto sa shopping center na ito ay totoong mahalaga para sa amin. Sumunod ang panandaliang katahimikan. Biglang ngumiti si Yvonne. Kung may ibang dumating at humiling nito, tiyak na ilalabas ko ang seguridad sa taong iyon ngayon. Ngunit bago ako dumating, espesyal na sinabi sa akin ng CEO na nagustuhan niya ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Dahil doon, pumayag siyang gawan ka ng ibang pabor. Inaasahan namin na matutunan ng mga Zimmer ang kanilang aralin at hindi nagagawa ng anumang mga problema sa proyektong ito muli. Kung may isa pang katulad na insidente ang magaganap sa hinaharap, natatakot ako na hindi natutuparin ng CEO ang iyong mga kahilingan. Iyon na ba? Nakakagulat, ang CEO ay talagang nagbibigay sa amin ng isang pabor. Dati, casual lamang binanggit ni Harvey. Kahit na pinagkakatiwalaan siya ni Mandy, hindi siya ganoon kakumpiyansa sa sarili. Hindi niya naisip na talagang bibitawan ng York Enterprise ang insidenteng ito dahil lamang sa pagpipinta ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Miss Xavier, hindi mo hinahatak ang binti ko, hindi ba? Tanong ni Mandy. Siyempre hindi. Ito ang mga utos ng CEO, hindi ako maglalakas loob na magsalita ng anumang kalokohan. Pagkatapos, magkakaroon ako ng isang tao na bawiin ang legal na liham. Maaari kang huminahon ngayon at ipagpatuloy ang proyekto ng shopping center, Mrs. Zimmer. Nagbigay ng isang mahinang ngiti si Yvonne kay Mandy Zimmer. Ang aming kumpanya ay sabik na makita ang araw na itatayo ang shopping center. Natagpuan ni Mandy ang sarili na nahihilo na siya. Pakiramdam niya hindi totoo ang buong sitwasyon. Ito ay pangunahing isyu na nangangailangan ng bayad na $450 milyong, subalit ang lahat ay nalutas na ganito. Paano naging ganito kadali? Miss Xavier, kamangha-mangha ba talaga ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak? Ito ba ay nagkakahalaga ng isang malaking pabor? Mahinang tanong ni Mandy. Oo naman, ngumiti ulit si Yvonne. Ito ay katangi-tanging painting na kilala sa aming uri.
Sinabi ng CEO na ang kakayahang protektahan ang pambansang kayamanan na nawawala sa dayuhang bansa ay nagdadala ng swerte. Kung ikukumpara doon, ang halaga ng perang ito ay wala. Tinalakay ni Mandy ang ilang mga detalye kasama si Yvonne, kasama ang susunod na petsa ng pagbabayad. Nang matapos iyon, umalis si Mandy sa York Enterprise. Kahit na siya ay nakasakay sa kanyang kotse, naramdaman pa rin niya na ang lahat ay hindi totoo. Gabi, sa Zimmers. Nang buksan ni Mandy ang pinto at pumasok sa kanyang bahay, si Harvey ay nagpupunas ng sahig. Napansin siya, tumingala si Harvey at sinabi, "Kamusta? Nalutas na ba ang lahat?" "Oo, malulutas na ang lahat ngayon." Sumandal si Mandy sa pinto at tumingin kay Harvey na naghihinala. "Harvey, sabihin mo sa akin. Paano mo malalaman na gagawin sa atin ng York Enterprise ang ganitong pabor? Dahil lang ba sa painting na The Rocky Mountains, Landers Peak?" Nang hula lang ako, ngumiti si Harvey. Ang York Enterprise ay isang malakas at nangingibabaw na kumpanya. Kung talagang nais nilang maghanap ng pagkakamali sa mga Zimmer, gagawa sila ng direktang pagkilos. Bakit pa sila maglalabas ng legal na liham? Marahil ay ginawa nila ito bilang isang babala. Kaya, nahulaan ko na hindi kanila pahihirapan. Bale ano? Tama ba ang hula ko? Nakakuha ba ako ng anumang uri ng gantimpala? Si Harvey ay mukhang nasisiyahan sa sarili. Tiningnan pa niya si Mandy pataas baba ng kusa. Ang uri ng pagtingin na iyon ay talagang isang bagay. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Mandy sa kanyang agresibong titig. Pinandilatan niya si Harvey ng mahigpit at ninisihan, sa kabutihang palad tama ang ginawa mong hula. Lagot tayo kung may nangyari. Hindi ba tama ang hula ko? Pagpapatuloy ni Harvey. Paano naman ang gantimpala ko? Ngayong gabi. Pag-usapan natin ulit ito. Sumugod si Mandy sa taas. Ang kanyang boses ay napakamalambot. Ano? Natigilan si Harvey. Tama ba ang narinig ko? Ang inaabangan kong sandali ay sa wakas darating na sa akin. Si Harvey ay nagpunta upang maligo sa unang posibleng sandali, at pagkatapos ay pumasok sa kwarto. Katatapos lang maligo ni Mandy. Pinatuyo niya ang kanyang mahabang buhok habang nagsasalita. Nga pala, nakatanggap ako ng tawag ngayon lang. Ang aking mga kaklase sa unibersidad ay magkakaroon ng pagtitipon. Bakit hindi ka sumama sa akin? Ano? Nagulat si Harvey. Gusto mo akong isama? 3 taon na silang kasal. Taon-taon ay dumadalaw si Mandy sa pagtitipon kasama ang kanyang mga kaklase, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sumama sa kanya. Lumilipad na ba ang mga baboy ngayon? Hindi inaasahan, ngunit talagang hiniling niya sa kanya na dumalo sa pagtitipon kasama niya. Bakit? Ayaw mo bang pumunta? Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang. Magaan na sabi ni Mandy. Gusto ko. Siguradong pupunta ako. Paanong hindi ako pupunta? Ito ang hiling ng aking asawa. Kahit na hindi pa ito pagtitipon, tinapot ni Harvey ang kanyang dibdib. Kahit na ito ay napakahirap at mapanganib na gawain, hanggat ang aking mahal na asawa ay magiging masaya, gagawin ko ito. Naupo siya sa gilid ng kama at marahang sinabi, bakit hindi na natin patayin ang mga ilaw ngayon? Nataranta si Mandy. Bakit kailangan patayin ang mga ilaw? Hindi ba't sinabi mo sa akin na pumunta? Akala ko handa ka nang. Ikaw. Malalim ang pamumula ni Mandy. Gusto kong pag-usapan ang pagtitipon kasama siya. Ano nga ba ang iniisip niya kanina pa? Labas. Bang. Hinawakan ni Harvey ng bahagya ang ilong niya at ngumiti ng mapait. Parang malayo pa ang lalakarin. Kinabukasan sa Zimmer Enterprise. Si Zack ay nakaupo sa kanyang tanggapan ng mahabang panahon, may maluwag na ekspresyon sa kanyang mukha. Noong nakaraang gabi, siya ay nagtanong tungkol sa insidente mula sa iba't ibang mga tao. Ang bagong CEO ng York Enterprise ay lubos na nagalit tungkol sa buong bagay. May mga alingaw na ang Zimmer ay ganap na madadali sa pagkakataong ito. Nagdala ito ng lubos na kaligayahan kay Zack. Bagaman medyo natatakot siya para sa hinaharap ng mga Zimmer, hindi niya hahayaang si Mandy kahit na nangangahulugang papasanin ito ng buong pamilya. Nag-atubili siyang makita ang tagumpay niya.
Kabanata 235. Biglang pumasok si Queen sa opisina ni Zack, ang mukha nito ang sagisag ng pagkabalisa. Nasira ang make-up niya. Zack, nasa delikadong sitwasyon tayo, narinig mo ba? Ano ang problema mo? Casual na tanong ni Zack. Bakit ka nagmamadali? Napadaan ako sa legal department ngayon lang. Narinig kong binawi lang ng York Enterprise ang legal na liham. Napatulala si Queen. Isang gabi lang. Paano nangyari ang isang bagay na ganito kabilis? Dito, napailing si Zack. Baka mali ang narinig mo. Ang York Enterprise ay isang malaking kumpanya. Paano, posible na baguhin nila ang kanilang desisyon sa loob ng maikling panahon? Pinawi nila ang legal na liham na inilabas nila noong isang araw lamang. Biro ba to? Totoo iyon. Ang buong kumpanya ay tinalakay ito ngayon. Narinig ko rin na ang abogado ay medyo magalang at magiliw sa oras na ito. Siya ay ganap na naiiba mula sa kung gaano siya kaarogante noong dumating siya dati. Mukhang natakot si Queen. Ano? Naguluhan si Zack at nahulog sa kanyang inuupuan. Awkward siyang bumangon, napangisi. Paano, posible iyon? Kagabi, ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon upang magtanong tungkol sa buong pangyayari ito sa mga nakakataas ng York Enterprise. Narinig kong lahat sila ay matangkad. Papaano nila babawiin ang legal na liham sa ngayon? Hindi ito lohikal. Ayoko ring maniwala, ngunit imposibleng magkamali ang legal na departamento tungkol sa bagay na katulad nito. Kahapon, matatag na naniniwala si Queen na imposibleng malutas ni Mandy ang problema. Ngayon ang legal na liham ay binawi. Paano magiging peke ang balitang ito? Ang ekspresyon ng mukha ni Zack ay naging labis na hindi kanais-nais. Akala niya ay maliligpit niya si Mandy sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, ang hindi inaasahan ang nangyari. Kung bibigyan si Mandy ng kapangyarihan na pamahalaan ng finances ng kumpanya, tiyak na magiging bangungot ito para sa mga Zimmer, kasama siya. Tara umalis tayo. Pupunta tayo sa legal department at titingnan kung totoo o peke ang balitang ito. Pagkasabi lang niya nun, tumunog ang phone niya. Sa minutong ibinaba niya, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nag-alala si Queen, dali-dali niyang tinanong, anong meron? Sinabi ni Lolo, na ang lahat ay kailangang pumunta sa conference room para sa meeting ngayon. Hindi makapaniwala si Zack sa mga nangyayari. Kung si Senior Zimmer ay sumulong ngayon, nangangahulugan ito na ang balita ay totoo. Sa conference room ng Zimmer Enterprise. Sa sandaling iyon, ngumiti si Senior Zimmer. Nandoon si Mandy sa tabi niya. Iyon ang uri ng karangalan na hindi maaaring magkaroon ng karamihan sa mga Zimmer. Sa pagkakataong iyon, parang si Mandy ang pag-asa at tagapagmana ng mga Zimmers kay Senior Zimmer. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Mandy na lutisin ang problema ng legal na liham. Sa katunayan nagawa niya ito sa pinakamaikling oras lamang, saan pa kayo, di ba napakagaling niya? Si Senior Zimmer ay labis na nasiyahan. Matapos ang insidenteng ito, walang pag-aalinlangan na masisiyahan ang mga Zimmers, sa malakas at prestihiyosong posisyon sa Niamey. Maaga o huli, sila ay aakyat ng ranggo at lilitaw bilang top class na pamilya. Maliban kay Senior Zimmer, ang iba sa kanila ay nagsusuot ng mga pangit na ekspresyon. Ang Zimmer ay talagang nakatakas sa krisis at maiwasang malugi. Gayunpaman, nangangahulugan ito na bibigyan si Mandy ng buong responsibilidad na pamahalaan ng finances ng mga Zimmer. Hindi lang iyon, siya rin ang namuno sa proyekto ng shopping center. Paano magiging posible para sa kanila ang makinabang mula dito? Palaging nakapikit si Senior Zimmer sa kanilang walang prinsipyong pagkilos. Ngunit gagawin din ba ito ni Mandy? Si Mandy ay karaniwang walang muwang na tao. Paano niya tatanggapin ang katotohanang nais ng iba na kupyatin ang pondo ng kumpanya? Ang pakikipagsabuatan sa kanya ay tila hindi rin imposible. Sa ngayon, parehong nakarating na sa conference room sina Zack at Queen Zimmer. Ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay labis na hindi kanais-nais. Nang makita nila si Senior Zimmer na nakatingin kay Mandy sa kasiyasyang pamamaraan, umiling sila sa matinding galit, at napaanak ng tokwa pa si Zack Zimmer. At ngayon, lalo na kay Zack.
Siya lang ang nakararanas ng ganoong karangalan dati. Nangangahulugan ba ito na papalitan na siya ngayon ni Mandy? Sa oras na ito, tinulungan tayo ni Mandy Zimmer, para sa lahat ng mga Zimmer at ng kumpanyang ito, upang malutas ang krisis na dumating sa ating pamilya. Pinalagpas ng York Enterprise ang lahat ng mga nangyari, at magpapatuloy silang mamumuhunan sa atin. Malaking ambag ito. Ngumiti si Senior Zimmer at napapasayaw pa ito sa labis na kasiyahang nadarama sa mga oras na ito. Sa makatuwid simula ngayon, si Mandy ay ang tagapamahala ng finances ng Zimmer Enterprise. Ito ang ipinangako ko. Bukod dito, meron din akong malaking anunsyong ihahayag. Nang marinig iyon, lumaktaw ang puso ni Zack. Maaari kayang nais ni Senior Zimmer na magbigay ng ilang shares kay Mandy? O nais niyang bigyan siya ng posisyon ng pagiging isang chairman? Kung mangyari iyon, kung gayon ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? Hindi lang si Zack. Ang iba pang mga Zimmer ay ayaw ding mangyari ito. Si Sean ang unang tumayo, mula sa kanyang kinauupuan ng may malakas na putok sa kilikili. Langya, ano ba yung nasabi ko? Pasensya na mga idol, umiinom na naman kasi ako ng Red Horse. Itutuloy na po natin ang kwento. Malakas na bulalas niya, Dad, kailangan mong isaalang-alang itong mabuti. Ito ay mahalagang bagay para sa ating mga Zimmer at ng kumpanya. Hindi ka dapat magpadalos-dalos. Tama iyan. Lolo, dapat mong pag-isipang mabuti. Hindi namin maibibigay ang Zimmer Enterprise sa mga tagalabas na hindi nagbabahagi ng aming apelyido. Nagsalita si Zack, ang kanyang mga salita na nagdadala ng kalakip na kahulugan. Kabanata 236. Bahagyang ngumiti si Senior Zimmer, ngunit tiningnan ng bahagya si Zack. Patuloy niya, bukod tangi si Mandy sa mga Zimmer. 2 post ang pinagsabay niya, bilang project manager ng shopping center at finance manager. Mahirap ito para sa kanya. Dahil mabigat ang mga responsibilidad niya, napagpasyahan kong may dapat tumulong sa kanya. Zack, matapos kong pag-isipan ito, sa palagay ko ay ikaw ang pinakabagay para sa posisyong ito. Mula ngayon, ikaw na ang vice chairman ng mga Zimmer. Dapat kang magsumikap at tulungan si Mandy na ayusin ang lahat ng mga isyo, at magbigay ng kontribusyon sa ating mga Zimmer. Naiintindihan mo ba yon? Lahat ng mga taong naruroon ay walang magawang nagpalitan ng mga tingin sa isa't isa, at labis na nagulat. Hindi nila naisip na ipopromote ni Senior Zimmer si Zack sa isang kritikal na sitwasyon. Ang problema, kamakailan lamang ay ilang beses pumalpak si Zack. Idagdag mo pa ang paulit-ulit niyang pagiging pasanin sa mga Zimmer. Dahil sa kanya, maraming beses nang halos malugi ang mga Zimmer. Sa kabila ng lahat ng nangyari, paano siya naging vice chairman? Tila mapilit si Senior Zimmer at paulit-ulit na bigyan si Zack ng pagkakataon para sa kapangyarihan. Iginiit niyang nandyan si Zack para tulungan si Mandy. Sa totoo lang, gusto niyang pigilan ni Zack ang kapangyarihan ni Mandy at subaybayan ang mga kilos niya. May posibilidad na magkaroon ng mga financial complication ang kumpanya sa hinaharap at sa shopping center project, kung tutuusin. Napangisi si Mandy. Sinabi ni Senior Zimmer ng perpekto at maayos ang lahat. At saka, tinupad niya ang kanyang pangako. Walang nasabi na kahit ano ang natitirang mga Zimmer dahil hindi niya binawi ang kanyang sinabi. Sa totoo lang, wala siyang tiwala sa akin. Natatakot siyang baka mawalan si Zack ng pagkakataong maging future chairman kung makakuha ako ng kapangyarihan sa kumpanya. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang naiambag ko sa mga Zimmer, kahit gaano pa kalaki ang nagawa ko para sa kanila, palaging iniisip ni Senior Zimmer na mas mababa ako kay Zack. Isa-isang nawala ang pagkagulat ng mga Zimmer at nagsimulang ngumiti. Naiintindihan nila ang dahilan sa likod ng desisyon ni Senior Zimmer. Gumawa lang siya ng palusot para makamit ang maitim niyang hangarin. Nais niyang bawasan ang impluensya at kapangyarihan ni Mandy sa loob ng mga Zimmer. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Zack lamang ang tagapagmana ng mga Zimmer. Kapag mas malaki ang kapangyarihan na makukuha ni Mandy, mas marami ang matatakot sa kanya. Ngumiti din si Zack. Hindi niya naisip na meron pa siyang isang silver lining sa buong kabulastugan na ito. Ngumiti siya at sinabi, "Chairman, salamat sa pagtitiwala mo sa akin,
simula sa araw na ito, hindi kita bibiguin. Tiyak na gagampanan ko ang aking mga responsibilidad sa abot ng aking makakaya. Mandy, kailangan mong makipagtulungan kay Zack sa hinaharap. Lahat tayo ay pamilya. Sinabi ni Senior Zimmer na masayang nakangiti. Kung merong kahit anong mga komplikasyon, mag-usap kayong dalawa at magkasamang lutasin ito. Magiging problema ba iyan? Alright, Chairman. Nag-aatubili si Mandy, ngunit ito lang ang nasabi niya. Di nagtagal natapos ang meeting. Naunang umalis si Senior Zimmer. Nakakrus ang mga braso ni Zack sa kanyang dibdib at lumapit kay Mandy. Mayabang niyang sinabi, mukhang kahit gaano ka magpumiglas, hindi ka makakapunta sa tuktok. Para kay Lolo, hindi may kukumpara ang posisyon mo sa akin. Huwag kang masyadong kampante sa ngayon. Mula ngayon, babantayan ko ang bawat detalye sa mga company finance report. Wala akong pakialam kung paano mo ginamit ang pondo dati. Simula ngayon, huwag mangarap na makakakuha ka ng isang sentimo nang wala ang aking pirma. Malamig na sagot ni Mandy. Hindi siya mapakali kay Zack, at lumabas ng conference room. Galit na galit ang mga Zimmer. Hindi lamang sila umaasa sa kanilang sweldo mula sa kumpanya upang mabuhay. Kung wala ang kanilang mga trick, paano sila mabubuhay? Tila determinado si Mandy na sirain ang lahat. Paano nagagawa ni Mandy ang mga gusto niya nang hindi iniisip ang ating kapakanan? Kahit na si Senior Zimmer ay wala masyadong pakialam sa mga bagay na ito. Sa palagay ba niya ay pwede na niya gawin ang lahat ngayong nasa kapangyarihan siya? Sa palagay niya may karapatan siyang gawin iyon dahil siya na ang financial manager. May karapatan kaming kunin kung ano ang sa amin, at hindi kami papayag sa anumang mas kaunti. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya tungkol doon. Ngumiti si Sean at tumayo. Sumaludo siya at sinabi, mga kasama, mula ngayon, si Zack ang vice chairman ng ating kumpanya. Isa lamang na subordinate si Mandy sa ilalim niya. Paano siya maglalakas loob na pahirapan ang lahat? Maninindigan ako rito. Basta't suportahan mo si Zack tulad ng lagi, tiyak na makukuha mo ang perang nararapat sa inyo. Wala kayong makukuha na kulang. Ngumisi si Zack at sinabi, hindi nyo kailangang mag-alala. Pare-pareho tayong mga Zimmer. Hindi tayo magiging masyadong mabait sa isa't isa. Dahil nasa kapangyarihan ako, hindi ko kayo tatretuhin na hindi patas. Kung nais niya tayong apihin dahil lamang sa maliit na kapangyarihang meron siya, magbabayad siya. Zack, ikaw ang inaasahan namin. Pinahahalagahan ka ni Senior Zimmer. Sino ba si Mandy? Wala siyang kabuluhan. Tama iyan, isa lamang siyang babae na walang silbi. Papaano siya may kukumpara kay Zack? Bumalik si Mandy sa kanyang opisina, na may pangit na facial expression. Habang tinupad ni Senior Zimmer ang kanyang pangako, hindi niya sukat akalain na gagawa siya ng ganoong bagay. Napakawalang hiya niya. Iginiit pa niya na kailangan niyang pag-usapan ang bawat bagay kasama si Zack. Wala siyang utang na loob. Bumuntong hininga si Mandy. Lolo, kailan mo talaga ito maiintindihan? Kung ganito ang mangyayari, babagsak ang ating pamilya. Nang makauwi siya kinahapunan, puno siya ng sama ng loob. Si Harvey, na nagmamap ng sahig, ay nagtaka. Mahal, anong nangyari?